Tulad po ng ating nababanggit kanina mga kabombo, makakausap po natin si Attorney Howard Calleja. Siya po ang nagsisilbing co-convenor ng One Sambayan at isa rin pong law professor sa Ateneo de Manila University School of Law. Magandang araw po sa inyo, Attorney, and welcome back sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News, si Bombo Genesis at Bombo Jai po ito, Attorney. Yes, good morning good morning po sa inyong mga tagapakinig. Mabuhay po kayong lahat. Opo, tayo din po yung napapanood pong 32 stations nationwide, Attorney, sa ating mga station bilan sa buong Pilipinas. Okay, may mga serye ho na mga rally na isinagawa last year, of which kasama po ang One Sambayan Hood sa aktibong nagsagawa ng rally. Ang panawagan, makulong yung mga sangkot sa flood control scandal, mapanagot kung sino man yung mga papanagot dapat dito, anuman yung kanilang katungkulan, anuman yung kanilang ranggo. Ngayon, may mga nakita na ho tayong filing of cases, mga serye ito, and then meron na rin pong mga nakulong like si Senator Jinggoy Estrada kahapon. Anong take ko dito ng One Sambayan, Attorney? Ah, Masaya po ang grupo natin at sabi ko nga umuusad naman ang ating justice system bagamat sabi nga namin medyo kailangan katukan at kailangan bilisan pangalawang senador na ito, although yung first one ex-senator si ex-senator Bong Revilla, pangalawa ito si Senator Jinggoy. Of course, nasa kanila pa rin yung presumption of innocence bagamat sa proseso ng ating justice system, kami natutuwa na sabi ka nga, at long last, tutuloy na at madidinig ang kaso para makita natin ano ba talaga ang katotohanan at may accountability at sana managot ang dapat managot. May hinihintay pa po kayo na ibang mga pangalan na may sasama ho dito sa mga dapat ay masilbihan ng warrant, Attorney? Marami pa kasing nababalita pero ako ho bilang abogado, susunod ho tayo sa ebidensya, no? Hindi naman porket nabanggit ang pangalan, talagang tayo dapat sumigaw na yan litisin or let's say ikulong or something, ano? Sundin po natin kung ano yung ebidensya at yung ebidensya po ito sinasala po ng ating either ng DOJ o ng Ombudsman. Since they are public officials, talaga pong sa ombudsman po ito babagsak at kung sa tingin nila merong probable cause or may high probability of culpability or um, na ginawa nila itong pagsasala na ito, yun dadalhin nila sa Sandigan Bayan para nga litisin ng korte para nga tingnan kung ano ang katotohanan at sabi ko nga, managot ang dapat managot. Pero I understand na pinag-aaralan din po ninyo yung mga cases nitong iba pang mga senator na nababanggit din dati, Attorney. Like halimbawa, si Senator Villanueva, Senator Chis Escudero. Anong intindi ho ninyo dun sa kanilang mga kaso? Is it possible na sa lalong madaling panahon, meron na rin pong warrant na lalabas ho sa kanila? Kasi sabi ho Well, ng ombudsman, patuloy din po itong inaaral. Although wala pa pong nai-refer doon sa may part ng Sandigan Bayan, sir. opo, alam po namin na maraming nakasalang sa ombudsman. Alam naman natin, Bombo Genesis, na talagang ang ombudsman ay kumbaga isasala nila yan at sabi nga nandyan yung preliminary investigation para tingnan kung ano kung meron bang high probability of conviction or kung meron nga yung mas kilalang tinatawag na probable cause at kung ito sa tingin nila papasa sa bar na yan or let's say sa hantungan na yan, isasampa nila ito sa Sandigan Bayan. Sabi ko nga, bilang abogado, we go to the evidence at sa tingin naman namin, mukha naman dun sa mga pahayag, mga naunang mga testigo at mga sinabi sa Senado at sinabi na rin ng mga ibang testigo sa ibang mga forum, tingin namin meron pang mga susunod. Bagamat mahirap naman pangunahan ng ombudsman, nasabi mo nga si Senator Joel, Senator Chis at meron pang iba. Sa tingin namin, meron pang malamang may 2 o 3 pang baka sumunod at malamang sumunod sa mga kaso na ito. At hindi lang po sa Senado, meron pang mga ilan po siguro sa Kongreso na baka rin sumunod. Medyo mataas na rin kasi yung bar, Attorney, yung certainty of conviction na dati medyo mababa lang. Bombo Jai, with your follow-up kay Attorney Calleja. Attorney?
Nakita natin 'no, under the leadership of Senate President Alan Peter Cayetano, medyo nagiging magulo na 'no, sunod-sunod yung paglalabas ng mga arrest warrant sa ilang mga senador. Pero are we seeing this as something na, politically motivated ba? Ang palagi kong natatawa na lang ako na sinasabi kasi kami po, sabi nga natin accountability. Accountability has no political color. Wala namang political persecution dito. Um, kumbaga palusot lang 'yan, na pinupulitika. Pero ang totoo, sila naman ang may kagagawan nito. Wala naman mangyayaring mga kasong ito kung wala naman nangyaring mga katiwalian na kanilang mga nakasangkutan, ano. So, sa tingin natin, 'wag na natin ihalo ang politika dito. Matagal na nating sinisigaw na kailangan managot ang dapat managot at ito na nga, kung titignan natin ano na bang buwan ngayon, June na. 'Di ba pinangako ito sa atin December pa. So, paano naman nasasabing napopulitika ito kung kami nga ang tatanungin mo, medyo ang tagal nga ng panahon na pinag-antay at sana nga tuloy-tuloy na po ito. Walang politika pero ito po ay accountability at pananagutan. And kung dadami pa yung mga senador na makukulong o magtatago, attorney, will it have any effect ba sa pagulong ng impeachment trial? Sa tingin namin hindi naman ito makakaapekto kasi nga sa ating konstitusyon, 24 naman. Hindi naman sila nawala sa bilang although yung kanilang participation is in question kasi nga sila ay nakakulong. Hindi, 'di ba? Sanay tayo no panahon ng pandemya, work from home. Wala namang uso na work from jail, no? Wag natin iuso yung work from jail. Hindi naman hindi naman nararapat yun na sabi nga natin yung mga nakakulong may pribilehiyo, no? Kaya nga ang tawag sa mga nakakulong persons deprived of liberty. So there are certain liberties na hindi pwede at isa na nga ito yung mga ganyang paggamit ng mga telepono, ng mga gadget sa kulungan at pwede ba yung nakakulong ka sumisweldo ka pa bilang senador? Parang hindi naman ata tama yan sa ordinaryong tao, no? At kung titingnan natin, hindi din naman tama yung sinisigaw ni Senator Alan na independence of the Senate or sovereignty of the Senate. Una-una nung pinaglaban nila yung sovereignty ng Pilipinas dun sa ICC, dun sa kay Bato, hindi naman din tama yun kasi recognized naman na may jurisdiction na even ang Korte Suprema, sinabi may jurisdiction na ang ICC sa mga kaso na ginanap nung tayo kasama sa tratado nung ICC, no. Pangalawa, ito pong kaso ni Senator Jinggoy at mga susunod na mga kaso pa ng sabi nyo nga ng malamang ibang senador, sila na po na rin ang nagsabi kung ang warrant galing po sa korte ng lokal, which is the Sandigan Bayan, which is a local court, which is a Philippine court, sila po susunod. Ano po yung sinisigaw nilang independence ngayon at ano po yung sinisigaw nilang ina-attack yung independence. So wala naman hong mali sa ginawa. Klaro naman po na hindi naman po taguan at hindi naman po kanlungan ang Senado ng mga may kaso kasi nga klaro naman sa ating batas na pag more than 6 years or 6 years and above ang iyong imprisonment, hindi naman dapat itago ng Senado ang kumbaga wala naman silang immunity pagdating sa mga kaso, no? So klaro naman na ang plunder non-bailable at ang kaso panghabang buhay kaya nga ito po kumbaga hindi naman ito ini-excuse na dapat ito i-implement at dapat hulihin, arestuhin ang sino man na maski pa senador kung sila po ay nagsala, dapat po sila ay managot sa ating batas. And ang isa sa mga puna ng mga kritiko, kaya daw kinakasuhan ang members ng majority ay upang pilitin sila ng current administration na suportahan ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ano po yung take niyo dito, attorney? Mali po sa akin po baliktad po 'yan. Sila po ang nagho-hostage ng Senado para po hindi naman sa hindi matuloy pero magulo ang impeachment. Tingnan mo nagulo na po ang impeachment at nagulo na po yung yung naratibo
ang naging naratibo na lang sila yun nga, sabi nyo nga, sila under attack yung majority. Kinuha nila ho yung majority not to protect the Senate, not to protect the institution, or not to proceed with the impeachment, but rather yung kabaliktaran, kinuha po nila yan para guluhin ang Senado, guluhin ang impeachment. Hindi ho natin papayagan yan, no? Gumagawa sila ng naratibo, pero sa totoo, matagal na po itong mga kasong ito. Hindi ho ito targeted against them. Yun nga lang, ang nangyari, yung mga may kaso ay nagsama-sama sa mayorya. So ito ay mayorya ng mga may kaso kumpara sa minority na matitino at mga walang kasong mga senador. Thank you so much, Attorney. Bombo Jen? Okay. Attorney, one last question na lang, may lamang na ho ito. Sanay na ho kayong humarap sa mga korte ho natin. Ngayon, may I know kung anong take ho ninyo doon sa bribery case ni Senator Marcoleta kasi isa rin po ito sa mga mainit na usapin sa ngayon? Ay nakakatawa nga dito, siya na mismo ang umamin na siya po ay tumanggap, no? Ito yung kanya plunder case, ano? Yung kakasuhan siya ng plunder, hindi naman ito bribery, plunder ito kasi more than 50 million, no? So klaro naman ito na alam mo, kahit na magbigay ka ng pansit malabon sa kahit na kasinong government official, meron nga tayong tinatawag na no gift policy. Much more itong 70 million na may tinanggap ka sa individual or korporasyon na hindi natin alam kung para saan. Ikaw congressman nung panahon na yon. So hindi tamang tumatanggap ng kahit na anong pabuya, regalo o kahit na anong konsiderasyon. Kaya nga ito kumbaga sa tingin ko, since inamin niya na siya ay tumanggap, oo, hindi ito ginawa niyang depensa ito para hindi siya maging kasuhan sa yung campaign finances dahil sabi niya hindi pa siya kandidato noon, pero hindi rin po tama na siya ay tumanggap bilang congressman. Kung ano pa ang rason, hindi ho pa niya mapaliwanag at dapat niya ito ipaliwanag sa taong bayan. Kaya nga may kaso na plunder na kumbaga nakahain sa kanya. At kung titignan ng ombudsman na ito may sabi mo nga kanina, high probable of conviction na sa tingin ko, tama naman po na mayroong basihan, tingin ko siguro isa na siya sa senador na susunod na siguro. Pero hindi pa malapit kasi nasa investigation pa yan. So give it a few more months, baka susunod na rin po yan. Okay. Attorney, thank you so much for joining us sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News. Hanggang sa mga susunod, ingat po kayo, Attorney Calleja, sir. Opo, sa ating pong bantayan ng impeachment sa ating pong kababayan at sana po may hustisya at meron po talagang katotohanan na manaig sa ating bayan. Salamat po. Mabuhay po kayong lahat. Buhay po kayo. Si Attorney Howard Calleja, mga kabombo, ang nagsisilbing co-convener ng One Sambayan, isa rin pong law professor ng Ateneo de Manila University School of Law. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.